Magandang araw mga bata, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Iyoko ang ating ulo. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, humihingi ako ng iyong tulong upang maipagpatuloy ng maayos ang aming pag-aaral para sa sa araw na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Magandang araw mga bata. Kamusta ang araw natin? Ikinagagala kong marinig na kayo'y nasa mabuting kalagayan. Okay. Ako'y titignan ko muna kung may lumiban ba sa ating klase para sa araw na ito. Magaling, walang lumiban na isa sa ating klase para sa araw na ito. Ngayon naman ay palakpakan natin ang sarili sapagkat tayo'y kumpleto para sa araw na ito. Naalala niyo pa ba ang ating classroom management? Ano ngayong una? Kapag gustong sumagot, itaas ang kamay bago magsalita. Pangalawa, bawal magsinungaling at igalang ang guro at mga kaklase. Panghuli ay umupo ng maayos at huwag malikot. Okay. Ikinagagalak ko kayong makitang muli na nandito pa rin kayo para sa ating ikatlong markahan. Ito ang unang araw ng ating ikatlong markahan. Ngayon naman, magsimula na tayo. Basahin nga ang ating layunin. Basahin natin ng sabay-sabay ang ating layunin para sa araw na ito. Ang mga bata ay inaasahang nakikilala ang pamahalaan ng Pilipinas, na ipapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa bayan at na ipapamalas ang tungkulin ng isang mabuting Pilipino. Ngayon, may activity muna tayo. May ibibigay ako sa inyong activity. Gusto niyo ba iyon? Okay. Mayroon tayo ditong graphic organizer. Sa gitna, may salitang pamahalaan. Kapag may nababasa o naririnig kayong salitang pamahalaan, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Magbigay nga. Yes, Kyle? Ito ay my leader. Ano pa? Very good. Ito din ay my teacher. At ano pa? Ito ay isang bayan. Very good. Ito ay isang lipunan. Ngayon, base sa naisulat na salita dito sa ating graphic organizer, ano ang inyong napapansin? Pamilyar ba kayo sa mga salitang iyan na inyong nabanggit? Sige. Isa sa mga naisulat ninyo sa graphic organizer, ito ay salitang leader. Sa ating bayan, dito sa Pilipinas, sino ang ating presidente? Kilala niyo ba siya? Si Duterte? Talaga? May sagot pa ba ang iba? Tama! Si Bongbong Marcos na ang ating bagong presidente. Ang sumunod kay Duterte. Ngayon, sa bahay niyo ba may presidente din?
o sa pook ninyo? Sino ang presidente sa ating pook? Tama, ang ating kapitan, ang punong barangay, siya ang ama naman ng ating barangay. Ngayon, talakayin naman natin kung ano ang pamahalaan. Handa na bang makinig ang lahat para sa ating talakayan para sa araw na ito? Magaling ibigay, pwede bang ibigay ninyo ang inyong buong atensyon para sa ating diskusyon? Mabuti kung ganon. Ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang adhikain ng bansa. Ang bawat malayang bansa ay dapat na magkaroon ng pamahalaang mangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Ang pamahalaan din ay napakahalaga sa isang bansa. Totoong walang perpekto o ideal na pamahalaan, ngunit inaasahang ito ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan at ng bansa. Dito sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong klase ng pamahalaan na nagtataglay ng demokratiko. Ito ay ayon kay Abraham Lincoln, ang ika-6 na Pangulo ng Amerika. Dito, sinabi niya na ang ilang mahalagang tungkulin ay ginagampanan na ating pamahalaan. May 3 siyang sinabi. Ito ay mga tagapangalaga at tagapanatili ng katahimikan, nagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa, at mga nagpapabuti ng panlipunang kalagayan. Kapag sinabi nating mga tagapangalaga ng katahimikan, sila yung ating mga sundalo, mga pulis, sila ang tagabantay para tayo ay may maayos na pamumuhay, yung mga walang gulo. Pag sinabi namang mga nagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan, kapag dito, nasabi niyo rin sa ating graphic organizer kanina sa ating activity na ang pamahalaan ay may leader. Dito, kabilang dito sa mga nagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mamamayan ang teacher. Hindi lang teacher, maging ang ating mga doktor at marami pang iba. Mga naglilingkod sa pabahay, mga nagpapatupad ng reforma sa ating pansakahan na nagpapaunlad ng edukasyon sa Pilipinas. Nagpapaunlad ng sistema dito sa bayan natin. Okay. Nasundan ba mga bata? Naintindihan niyo ba ang ating naging diskusyon? Tungkol saan nga ulit ito? Tungkol sa pamahalaan. Tama, tungkol sa pamahalaan. Anong klaseng pamahalaan nga mayroon sa Pilipinas? Tayo ay mayroong demokratikong pamahalaan. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating bagong activity? Handang-handa na po kami, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ang ating bagong activity ay may pamagat na sanaysayan.
ito ang inyong kailangang gagawin. Paalala lamang, huwag kalimutang maging batayan sa paggawa ng sanaysay ang pamantayan sa ibaba. Basahin nga sabay-sabay ang panuto. Sabay-sabay nating basahin. Panuto. Gumawa ng isang sanaysay para sa mga salitang mga nakaatang bawat pangkat. Iba-iba ang inyong mga gawain ng sanaysay. Bawat pangkat. Pagkatapos ng 5 minuto ay presenta ito sa harapan at ipaliwanag. Naintindihan niyo ba kung ano ang inyong gagawin? Po, teacher. O ano nga ang inyong gagawin? Gagawa po kami ng isang sanaysay. Gumawa ng sanaysay bawat pangkat at mayroon lamang kayong 5 minuto at magpresenta na ang bawat grupo sa harapan. Bago kayo magsimula, igugrupo ko muna kayo sa 3. Okay, magsimula ng magbilang hanggang 3 dito sa kanang bahagi. Okay, ang lahat ay may grupo na. Pumunta na sa inyong grupo. Ang unang grupo dito sa kanan, pangalawang grupo sa kaliwa at sa likuran naman ang ikatlong grupo. Okay. Tapos na ba kayo? Simulan na natin ang pangkatang sanaysayan. Okay. Unang grupo, punta na sa harapan. Palakpakan natin ang unang pangkat. Magaling. Sunod naman, palakpakan natin ang mga sarili na ipamamalas nyo ng mabuti ang inyong naintindihan tungkol sa ating aralin na pamahalaan. Ngayon naman, bumalik na kayo sa inyong mga upuan at may mga katanungan ako. Base sa inyong ginawang sanaysay kanina, gaano kahalaga ang mga tungkulin ng bawat isa sa atin bilang isang Pilipino? Kayo bilang isang ika-4 na baitang sa elementarya, gaano kahalaga para sa inyo na ang inyong tungkulin? Tama. Mahalaga ito sa ating pang-araw-araw para matiwasay at maayos na paninirahan. Nagagampanan niyo ba ang inyong mga responsibilidad bilang isang bata? Paano niyo naman na nasasabi na nagagampanan niyo ito? Sa bahay, paano niyo nasasabi nagagampanan niyo kapag nasa inyong bahay? Kapag naging mabait kay mama. Tama. Dito naman sa paaralan, paano niyo nasasabi iyon? Kapag nakikinig kay guro, maging mabait, ano po? Tama. Okay. Ngayon naman, handa na ba kayo ulit para sa ating bagong activity? Ang ating bagong activity ay gagawin ng bawat individual. Hindi na tayo magpapangkatan. Ngayon, kumuha kayo ng inyong papel at sagutan. Kopyahin at sagutan po. Basahin muna ang panuto bago tayo makapagsimula. Basahin nga natin. Panuto. Lagyan ng tama kung tama ang isinasaad ng mga pangungusap at mali naman kung hindi ito nagsasaad ng isang mabuting gawain
bilang isang Pilipino. Isulat ang sagot bago ang bilang. Paalala lamang, isulat ang tama. Ito sa lahat big letter. Dapat malalaking titig lahat ang T, A, M, A at M, A, L, I naman kung tapos na bang magsagot ang lahat? Okay. Pakilagay dito sa harapan sa mesa ni teacher ang inyong mga papel at ako na ang mag-check nito. Tapos na ang ating aralin para sa araw na ito. Ngayon naman, balikan natin kung nakamit ba natin ang ating layunin para sa ating aralin. Nakilala niyo ba or nalaman niyo na ba kung ano ang pamahalaan? Mabuti. Naipakita ba or alam niyo na ba ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa bayan? Mabuti. Bago tayo umuwi, may ibibigay muna akong takdang aralin. Ito ang inyong takdang aralin. Kopyahin ito sa inyong papel at huwag kalimutang maging batayan ulit ang ating pamantayan sa ibaba. Okay. Tapos na bang kopyahin? Nakapagsulat na ba ang lahat? Kung ganoon, pwede nang umuwi ang lahat. Paalam mga bata! Paalam!